Kamusta mga boss? I-share ko lang sa inyo yung step-by-step process kung paano ko ginawa yung wardrobe cabinet na ito. Sinimulan ko ito sa pagpe-prepare ng mga tools na kailangan ko. Ito po pala yung finished product niya. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung talaga bang effective gamitin ito. Malalaman po natin sa susunod na content ko. Gagawa po ako ng wardrobe cabinet. Gagamitin ko ito. Isa kasi ito sa mga naging problema ko before, yung mabagal na pagkakabit ng mga corner clamp. Kaya nang mapanood ko ang ganitong paraan sa Facebook, agad ko itong ginaya. Gumawa din po pala ako ng DIY edge bander. Kaso sablay po yung pagkakagawa ko kasi kumakalat po yung rugby. Kaya bumalik po ako sa traditional way, gumamit po ako ng bote ng mineral. At nang ma-prepare ko na ang lahat ng mga bagay na kailangan naming gamitin, ay nagsimula na kami sa aming cutting process. At dito ngay sumablay ang aming tabas dahil sa murang blade na nabili ko sa Lazada. Malambot po kasi yung nabili naming blade kaya bumabalik ko po siya kapag nagkakat na po kami ng board. Advice ko lang, huwag kayong bibili ng mumurahing blade. Mas malaki ang mawawala sa inyo. Buti na nga lang at nagawan ko ng paraan ito. Pang pinto sana ito, ginawa ko na lang pang side panel. Ibinalik ko na lang muna din yung luma ko na blade. Ito pala yung nabili kong blade sa Lazada. Napakamura niya at napakaganda rin ang reviews niya. 4.9 star siya kaya mapapabili ka talaga. Sa susunod mga branded blade na ang bibilin ko para sigurado. At pagkatapos nga namin magtabas ay sinimulan ko na ang edging process. Gamit ang DIY cutter na ginawa ko, mabilis ko lang itong naitrim. Niliha ko din ang matatalas na kanto nito at saka ko nilinis ng paint thinner ang mga excess na rugby. At kinaumagahan nga ay sinimulan ko na ang pag-assemble. Malaking bagay yung may ganito kang corner clamp para hindi mawala sa eskwela ang ating karkas kapag binarena. Lagi din po dapat tayo magpa-pilot hole para hindi po mabasag ang ating pyesa kapag in-screw. Lagi din po dapat tuwid ang ating pilot hole. Kasi kahit pa naka-corner clamp tayo, kung paling naman ang butas, may possibility rin na mawala sa eskwela ang ating karkas. At sa puntong ang ito ay pagod na ako sa kaka-voice over at kaka-edit ng mga videos ko. Kaya isisingit ko na lang yung content ko nung nakaraan na how to install concealed hinges. Kamusta mga boss? Ipakita ko lang sa inyo kung paano ko nilalagyan ng hinges ang pinto ng mga ginagawa kong cabinet. Sinisimulan ko ito sa paglalagay ng hinge boring. Malaking tulong sa akin yung guide na nakikita ninyo sa video. Dahil dito hindi ko na kailangang magsukat ng magsukat. Ito na rin ang nagsisilbing stopper ko para hindi siya tumagos sa kabila. 35mm po pala yung diameter ng butas niya. Diyan ko po isasalpak mamaya yung mga cup ng hinges. Bale ganito po ang itsura ng mga boring niya. Salamat sa Diyos kasi malinis at pulido naman ang pagkakadali. Dumako naman tayo sa pagkakabit ng ating hinges. Ginagamitan ko siya ng bara para makuha ko muna ang alignment bago ko i-screw. Lagi po nating sisiguraduhin naka-align ng mga hinges para hindi po tayo mahirapan mag-install sa ating cabinet. Stainless hinges po pala ang ginamit ko dito para tumagal. Nasubukan ko na po kasi gumamit ng ordinary, kinalawang agad at nasira. At ito na nga po ang itsura niya kapag nakakabit na ang mga hinges. Salamat sa Diyos kasi naka-align naman ang ating mga hinges. Kapag kaganito kasi madali lang siya i-install. Hanggang dito na lang po. Adios. Ganito ko naman in-install ang pinto dahil nga mahaba at ako lang mag-isa ang gumagawa. Inihiga ko muna ang cabinet. Hindi ko alam kung may mas mainam na paraan kaysa dito. Pero kung meron man, paki-comment daw naman para matutunan din namin. Dahil nga sa pagkakabit pa lang ng mga hinges ay naka-align na, maging sa pagkakabit ng pinto sa karkas, antimano naka-align na rin ito. Malaking bagay din kung eskwalado ang ating mga karkas. Kasi never mong maya-align ang eskwaladong pinto sa hindi eskwaladong karkas. Gaya nga ng sinabi ko before, kapag sinimulan mo ng mali hanggang dulo mali na ito. Hindi po dapat tayo mag-skip sa tamang proseso para lang mapabilis ang trabaho.
Kasi sa bandang huli, marirealize din ninyo na lalo lang kayong nagtatagal sa dami ng nire-remedyo. At kung paano ko ito nasabi? Kasi nangyari na ito sa akin dati. Sa pagkakabit man ng mga shelves ay napapaluhod, pagkakabit ng hanger rod ay agad isinunod. Ayun, sablay. Mahaba siya. Kailangan putulan. At sa second attempt, itinira, ayun, nasiyot. Magandang gabi sa inyo mga boss. Salamat sa Diyos, natapos ko na itong wardrobe cabinet. Sa ginawa kong ito, masasabi ko na marami na naman akong bagong natutunan. Nasa palagay ko ay lalong makakapagpa-improve ng aking workmanship sa modular cabinet making. Bale para pala ito sa client na ginawang ko ng kitchen before, nagpagawa ulit siya. At ito na nga, dadalhin na natin siya sa kanyang huling hantungan. Nakakalungkot man, kailangan na niya tayong iwan. Sa mga gustong sumunod, magsabi lang kayo. Gagawin ko na may pag-ibig ang bawat project na ipagkakatiwala ninyo sa akin. Sisiguraduhin kong hindi masasayang ang perang alam kong pinagpaguran din ninyo. Hanggang sa muli. Adios.